May pinadala po sa atin na iPhone 13 at ang issue daw po ng iPhone ay mabilis malobat kahit hindi ginagamit. Tinanong ko po ang kapwa tech natin na nagpadala kung ano ang kanyang mga ginawa sa iPhone at ang kanyang tugon ay pinalitan lang daw po niya ng LCD battery at back glass. Pagkasabi niya ng mga pinalitan niya ay agad sumagi sa isip ko na nabagsak ang iPhone at nang itanong ko po sa kanya ay ang mabilis niya pong tugon ay oo daw po nabagsak daw po ang iPhone 13 na ito. At nang nalaman ko po ang history ng iPhone ay nagkaroon po ako ng starting point at ang una pong ginawa ko bukod sa basic SOP at diagnosed ay agad ko pong sinilip sa thermal camera ang motherboard habang nakaandar at habang nakasalpak lang ang power supply para maikumpara ko po kung ano at saan ang umiinit. Ang dahilan ko po kung bakit umiinit agad ang hinahanap ko ay dahil sa sinabi po ng ating kapwa technician na mabilis daw po malobat ang iPhone kahit hindi ito ginagamit. At gamit po ang ating thermal camera ay napag-alaman ko po na kahit naka-standby power on ang unit o kahit hindi naka-turn on ang motherboard, as long as nakasalpak ang battery na may karga, ay kusa pong umiinit ang nasa upper part ng motherboard. Indikasyon na may leakage component dito sa areang ito. And by knowing that important little information, ay binuksan ko po ang schematic diagram upang makatulong po sa atin na makakuha ng karagdagang impormasyon na makakatulong sa ating ginagawang diagnosis. Muli ko pong sinilip sa thermal camera ang motherboard to finalize my conclusion in my mind. May nakita po akong glowing light sa tabi ng hard drive IC, kaya tinanggal ko po ang mga glue na nakadikit sa mga paligid ng hard drive IC at nilagyan ng rosin flux, hoping na baka dito ko po makikita ang leakage component na nagiging sanhin ng pagkabilis malobat ng iPhone ng ating kliyente. At habang inoobserbahan ko po ang rosin flux, ay napansin ko pong unti-unti itong nagiging liquid, may init ngang namumuo dito sa area na ito, but I believed na wala po dito ang main source ng problema. Sinipat ko pong mabuti ang motherboard, and I am convinced na ang source ng heat ay nasa loob ng stack printed circuit board. Sinukat-sukat ko pa sa monitor ang diagram to make it sure ang exact location ng umiinit sa loob ng stack PCB. And after that, I decided na biyakin ang stack PCB. At bago ko po ito bibiyakin, ay ipapaalam ko po muna sa ating kliyente at ipapaliwanag ang mga posibleng mangyari. Then to make the story short, ay nag-go na daw ang may-ari sabi ng kapwa natin technician. Abangan nyo po ang part 2 ng video na ito dahil for now, ay mag-iipon muna ako ng good mood bago ko ito gawin para malaki ang chance na magawa ang unit. Maraming salamat po sa inyong pagsusubaybay. Ito nga po pala ang inyong lingkod,